Good morning, ma'am. Good morning, classmate. Before I start my discussion about my topic, which is the Advisory Council, let's pray. Let's close our eyes and feel the presence of the Lord. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Let us put ourselves in the holy presence of God. Heavenly Father, we thank you for the opportunity to gather together today. We ask that you open our hearts, minds, and souls as we discover more about the world around us. We pray that you will guide us in all ways so that we will seek your will in everything that we do. We ask all of this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. So, good morning, everyone. My topic is the Advisory Council. Now, the Advisory Council is a group of experts or representatives from various sectors that provides advice, guidance, and recommendation on a specific topic or field of interest. It plays an important consultative role assisting decision makers in making informed choices or implementing policies. So ano nga ba yung council? Ang advisory council ay isang grupo ng mga eksperto o kinatawanan mula sa iba't ibang sektor na nagbibigay ng guidance, advice, and recommendation sa isang specific na topic na kung saan mahalaga ang kanilang tungkulin bilang mga tagapayo dahil tumutulong sila sa mga gumagawa ng desisyon upang makabuo ng masusing pagpili o mapatupad ng patakaran na nakabatay sa tamang impormasyon. So, proceed tayo. IRR or Implementing Rules and Regulation of Republic Act of Number 9285, commonly known as the Alternative Dispute Resolution Act of 2004 in the Philippines. The Advisory Council is created to support the objectives of promoting alternative dispute resolution mechanism such as mediation, arbitration, and conciliation. So, ang Advisory Council ay nilikha upang suportahan ang mga layunin ng pagpapalaganap ng mga alternative dispute resolution mechanism tulad ng arbitration, mediation, and conciliation. Tinutulungan ng mga konsehong ito na itaguyod ang mga pamamaraang ito bilang alternatibo sa pagpapaayos ng mga hindi pagkakaunawaan upang maiwasan ang masalimuot at matagal na proseso ng paglilitis sa korte. So, sunod naman tayo. Sa composition of the Advisory Council, ang konseho ay binubuo ng mga kinatawan mula sa mahalagang sektor na kasangkot sa pagresolba ng alitan. Narito ang mga ito: mediation profession, arbitration profession, Alternative Dispute Resolution Organization, Integrated Bar of the Philippines or IBP, and last, the Academe. So what is the mediation profession? Mediation profession, ang mga kinatawan mula sa larangan ng mediation ay eksperto sa pagtulong sa mga magkabilang panig na magkasundo sa pamamagitan ng neutral na tagapamagitan na kung saan wala po silang pinapanigan, parang neutral lang po sila, parang gitna lang. Ang mediation ay isang maayos at hindi mapagtunggaling proseso para makahanap ng solusyon na katanggap-tanggap para sa lahat. Ang mga profesional na ito ay tumutulong na ipatupad at isulong ang epektibong mediation practices. Sunod naman, arbitration profession. Ano nga ba ang arbitration profession? Ang mga arbitration profession, ang mga eksperto ng arbitration ay mahalaga sa alternative dispute resolution. Dahil sila ang mga neutral na third party. Sila naman ang neutral, parang gitna lang din, pero third party, na nagbibigay ng pinal na desisyon base sa ebidensyang iniharap. Na yun na nga, sinabi ng neutral, kung ano lang yung binigay na ebidensya sa korte, parang ayun lang yung yung pagbebasean nila.
Tinitiyak ng kanilang presensya na ang proseso ng arbitration ay patas, epektibo at lehitimong alternatibo sa korte. Ano naman ang ADR organization or Alternative Dispute Organization? Ang mga organisasyon na sumusuporta sa Alternative Dispute Resolution ay may kinatawan din sa konseho. Mahalaga ang kanilang papel sa pagpapaunlad at pagtataguyod ng Alternative Dispute Resolution. Ang kanilang presensya ay tinitiyak na nabibigyang pansin ang interes ng mga partido na umaasa sa Alternative Dispute Resolution para sa pagresolba ng alitan. Yun na nga, marami daw umaasa sa Alternative Resolution para maresolbahan ang kanilang alitan or dispute dun sa lugar na kanilang pinagtitirahan. Integrated Bar of the Philippines. Ang IBP ay pambansang samahan ng mga abogado ay binibigyan ng legal na kaalaman sa konseho dahil madalas kasali ang mga abogado sa Alternative Dispute Resolution bilang tagapamagitan o arbitrator. Ang kanilang paglahok ay nagsisiguro na ang mga Alternative Dispute Resolution practices ay naayon sa batas at tugma sa sistemang panghukuman. The last, the academe. Ang mga kinatawan mula sa akademya ay nagbibigay ng theoretical na kaalaman at mga resulta ng pananaliksik ukol sa pagpaunlad ng Alternative Dispute Resolution. Sila rin ay tumutulong sa pagsasanay ng mga susunod na henerasyon ng mga eksperto sa Alternative Dispute Resolution. Next, appointment and leadership. The members of the Council are appointed by the Secretary of Justice upon the recommendation of the DADR, Executive Director, or Department of Alternative Dispute Resolution. The member of the Council will elect a chairman from among themselves. Ang mga miyembro ng konseho ay itatalaga ng Secretary of Justice base sa rekomendasyon ng Executive Director ng Department of Alternative Dispute Resolution. Ang mga miyembro ng konseho ay pipili ng kanilang chairman mula sa kanilang hanay. Kumbaga nakadepende na daw sa kanila kung sino yung gusto nilang piliin na maging chairman sa kanilang hanay. Ang paraang ito ay demokratiko at tinitiyak na ang mga pamumuno ng konseho ay sumasalamin sa sama-samang kaalaman at pananaw ng mga miyembro dito. Ang Advisory Council na ito ay nagbibigay ng mahalagang gabay sa pagbuo ng patakaran, pagpapahusay ng Alternative Dispute Resolution practices, at pagtitiyak ng epektibo na ang mga paraan ng pagresolba sa alitan sa iba't ibang sektor ng kanilang kinakatawan. Next. Impact of Advisory Council. The Advisory Council has a significant impact on the Philippine justice system by promoting the use of alternative dispute mechanism. By offering faster, less adversarial, and more cost-effective way to resolve dispute, ADR helps reduce the backlogs of the case in court and provides a platform for resolving conflicts in a more collaborative. Ang Advisory Council ay may malaking epekto sa sistema ng Philippine Justice System sa pamamagitan ng pagsusulong ng paggamit ng Alternative Dispute Resolution Mechanism, sa pamamagitan ng pagbibigay ng faster, less adversarial, and more cost-effective way to resolve the dispute or alitan. Ang ADR ay nakakatulong na mabawasan ng mga nakabinbing kaso sa korte, the backlogs of the cases in courts, and provide platform for resolving conflicts in more collaborative manner. Ang tungkulin ng konseho sa pangangasiwa ng pagpapaunlad ng Alternative Dispute Resolution practices ay tinitiyak na ang mga pamaraang ito ay mananatili at makabuluhan at epektibo. Next, roles and responsibilities of the Advisory Council.
1. Political guidance. 2. Capacity building. 3. Public awareness and advocacy. 4. Research and innovation. 5. Monitoring and evaluation. Ang Advisory Council ay may mahalagang papel sa pagpatuloy na pag-unlad at pagpapabuti ng alternative dispute resolution system dito sa Pilipinas. Ang mga kanilang responsibilidad ay kinabibilangan ng 1. Policy guidance. Ang konseho ay nagbibigay ng payo sa Department of Justice at iba pang ahensya ng gobyerno ukol sa patakaran kaugnay sa alternative dispute resolution. Kabilang dito ang pagre-rekomenda ng mga bagong batas, regulasyon, at mga patnubay na makakatulong sa pagpapahusay ng mga proseso ng alternative dispute resolution. Pangalawa, capacity building. Tumutulong ang mga konseho sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga alternative dispute resolution practitioner sa pamamagitan ng pagmumukhahin ng mga programa para sa pagsasanay, akreditasyon, at profesional na pagpaunlad. Tinitiyak nito ang mga mediator, arbitrator, at iba pang alternative dispute resolution professional ay sumusunod sa pinakamataas na pamantayan ng kanilang gawain. Pangatlo, public awareness and advocacy. Isa pang mahalagang tungkulin ng konseho ay pagpapataas ng kamalayan ng publiko tungkol sa alternative dispute resolution sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mga benepisyo ng mediation, arbitration, at iba pang alternative dispute resolution methods. Tinutulungan nilang baguhin ang mga pananaw na ang paglilitis lamang ang tanging paraan ng pagresolba ng alitan. Number 4, pananaliksik at innovate. Research or pananaliksik and innovation. Sinusuportahan ng mga konseho ang mga inisyatibong pananaliksik na nag-aaral ng mga bagong pamamaraan at teknolohiya sa alternative dispute resolution. Ito ay nagbibigay daan sa alternative dispute resolution system sa Pilipinas na umunlad at makaangkop sa mga nagbabagong pangangailangan at sitwasyon. Number 5, monitoring and evaluation. Sa huli, sinusubaybayan at sinusuri ng Advisory Council ang implementasyon ng Advisory Dispute Resolution or Alternative Dispute Resolution Practices. Tinitiyak nila ang mga mekanismong ito ay na-access, epektibo at patas para sa lahat ng partidong kasangkot. Dagdag ko lamang ang tungkulin ng Advisory Council. Ang Advisory Council ay nagbibigay ng payo sa Executive Director ukol sa patakaran, operasyon, at iba pang mahalagang usapin. Ang konseho ay regular na nagpupulong hindi bababa sa isang beses kada 2 buwan o kapag pinatawag ng Executive Director. Next. How many people should be on Advisory Council? The efficiency of the advisory board will be influenced by its size. If you appoint enough advisors to constitute an advisory board, we generally recommend that it not exceed 5 to 8 members. Ang epektibo ng isang advisory council ay maaaring maapektuhan ng laki nito. Kung pipili ka ng sapat na bilang ng mga tagapayo para bumuo ng isang advisory board, karaniwang inirekomenda na hindi ito hihigit sa 5 hanggang 8 miyembro. Sa ganitong bilang, mas magiging masinop ang mga diskusyon at madaling pamahalaan ang mga usapin. So, this is the documentation of the Advisory Council.